Nagmumukmok o kumakain ka ba ng marami kapag ikaw ay may problema? Ano ang kalimitan mong ginagawa kapag hindi ka okay? Good day, si Kuya Mark ito. Talakayin natin yan sa defense mechanism at coping mechanism. Ano kaya ang pagkakaiba nito? Ang defense mechanism ay unconscious psychological strategies na ginagawa natin upang protektahan ang ating ego mula sa nakababahalang thoughts, feelings, or situations. Ilan sa mga ito ay denying sa realidad na pangyayari upang maibsan o iwasan ng anxiety o pagkabalisa. Ang coping mechanism naman ay tumutukoy sa conscious o unconscious strategies at behavior na maaaring gamitin natin upang harapin ang stress, emotional o psychological distress at umangkop sa challenging situations. Layunin ng coping mechanism na matulungan tayo upang matugunan ang mga stressor o emosyon na ating kinaharap at tungo sa mas maayos na emotional well-being at personal growth. Kung ikukumpara natin ang pagkakaiba ng defense mechanism at coping mechanism, ang defense mechanism ay unconscious psychological strategy na ginagamit upang protektahan ang ating ego mula sa distressing thoughts, feelings o situation. Habang ang coping mechanism naman ay conscious at unconscious strategy and behavior na ginagamit natin upang i-manage ang stress, makaangkop sa challenging situation, at effectively deal with emotional o psychological distress. Ang defense mechanism ay maaaring maladaptive kapag labis na ginagamit o kapag pinipigilan natin na harapin at lutasin ang ating mga kinaharap na problema. Ang coping mechanism naman ay karaniwang itinuturing na adaptive dahil kinapapalooban ito ng pagsisikap natin na pamahalaan, harapin at tugunan ang mga stress o emosyon sa ating buhay. Ang defense mechanism ay pangunahing gumagana sa unconscious level at kadalasang may kasamang distortion o denial sa katotohanan. Ang coping mechanism naman ay ang kakayahang tugunan ang mga stressor o emosyon na ating kinaharap. Talakayin natin ang iba't ibang uri ng defense mechanism. Ang repression ay isang unconscious process kung saan nililimot o hinaharangan ang thoughts, memories o feelings na nakababahala o hindi katanggap-tanggap. Mga halimbawa, si Joy nakaranas na isang traumatic childhood experience ngunit wala siyang naalala sa insidente kahit sa kanyang sapat na gulang. Nakakalimutan ni Leo ang isang masakit na breakup mula sa kanyang nakaraan. Ang suppression ay isang conscious effort kung saan isinasantabi o hindi pinapansin ang thoughts, memories o feelings na nakakabahala o hindi katanggap-tanggap. Kadalasang pansamantala ito. Ibig sabihin, maaari itong bumalik ng kusa. Mga halimbawa, ipinapaliban ni Rhea ang pag-iisip tungkol sa isa niyang major exam hanggang sa matapos nila ang isang mahalagang proyekto. Pinili ni Dave na huwag patulan ang pakikipagtalo sa kanyang kaibigan na si Andre upang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Ang displacement ay isang tahasang paglilipat o paglilis ng emosyon o impulse mula sa orihinal na pinagmulan nito patungo sa less threatening target. Mga halimbawa, na-stress si Juan sa trabaho. Naglabas siya ng kanyang galit sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Nakatanggap si Bok ng masamang feedback mula sa kanyang guro. Sinipa niya ang isang upuan pagkatapos ng klase. Ang identification ay nangyayari sa pamamagitan ng pag-adapt ng characteristics, behavior, at beliefs mula sa taong kanilang hinahangaan upang palakasin ang kanilang loob sa sarili at ang kanilang self-esteem. Mga halimbawa, ginaya ni Ron ang paraan ng pagsulat ng news article ni Mike sa dyaryo. Tinularan ng isang empleyado ang management style ng kanyang manager para makuha ang pabor sa trabaho. Ang regression ay ang pag-ugali ng pagbalik sa naunang stage of development ng isang tao. Ibig sabihin, parang nag-iisip bata o mas earlier age ang behavior. Mga halimbawa,
Si Dennis na nasa isang sapat na gulang ay nag-asal bata dahil sa labis na pagkayamot sa kanyang asawa. Nagtantrum ang binatang si Clifford sa kanyang ina nang hindi siya pinayagan nitong manligaw. Ang denial ay ang pagtanggi na kilalanin o tanggapin ang katotohanan mula sa isang nakababahalang sitwasyon o damdamin. Mga halimbawa, hindi ako nasaktan sa nangyaring breakup namin ayon kay Jason. Si Lito ay hindi naniniwala sa diagnosis na may malubhas siyang sakit sa baga. Ang rationalization ay paglikha ng logical o acceptable explanations para sa irrational o unacceptable behaviors o decisions. Mga halimbawa, mag-aaksaya ako ng oras sa social media dahil ito ang aking isang paraan upang maging okay at makapaghayag ng aking saloobin at makapag-networking na rin. Kailangan ko talagang gastusan ng malaki ang aking sarili para sa mga bagong damit at sapatos dahil ito ay isang investment sa aking imahe at kumpiyansa. Ang sublimation ay paglipat mula sa isang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali sa isang mas katanggap-tanggap at kapaki-pakinabang na gawain sa lipunan. Mga halimbawa, inilipat at inilagay ng manunulat na si Francis ang kanyang galit at kalungkutan sa paglikha ng isang emosyonal na tula. Si Christian ay may pagkasadista kung kaya sumali siya sa pagtatanghal sa mga entablado bilang kontrabida. Ang reaction formation ay pagpapahayag ng kabaliktaran ng tunay na damdamin o impulses sa tunay na kanyang nararamdaman upang siya ay maging katanggap-tanggap sa lipunan. Halimbawa, pagmamahal at pag-aalaga sa isang taong kinaiinisan. Ang isang tao ay maaaring labis na nagpapakita ng reliyosong moralidad laban sa homosexuality, ngunit sa kanyang sariling kalooban ay may malalim na pagtanggap sa kanyang sarili bilang isang miyembro ng LGBTQIAP+ community. Ang projection ay pag-uugnay ng sariling kaisipan, damdamin, at desires sa iba na kadalasang itong ginagawa upang maiwasan ang pagpansin sa kanilang sariling personalidad. Meaning, ipinapasa nila sa iba ang tingin nila sa kanilang sarili. Mga halimbawa, walang tumatagal sa pag-ibig. Dahil siya ay laging bigo sa pag-ibig, nakikita ko ang aking sarili sa iyo. Ang tahasang paggamit ng defense mechanism sa pagharap natin sa mga suliranin sa buhay ay hindi makabubuti sa atin. Maaaring tayong makaranas ng emotional suppression o pagpipigil, mga issues sa interpersonal, avoidance of learning and growth, increased level of anxiety, at direct impact sa ating overall well-being. Talakayin natin ang iba't ibang uri ng coping mechanism. M for meditation o mindfulness, A for art or game activities, R for relaxation techniques, and K for kinesthetic movements. M for meditation o mindfulness. Sa pamamagitan ng katahimikan at pagpopokus ng isip sa present moment, nakabababa ito ng stress, nakapagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan, emosyonal, pisikal, pakikisama at nagkakaroon tayo ng higit na kamalayang espiritual. Halimbawa nito, pumili ng tamang oras at lugar na walang abala. Umupo sa isang komportableng lugar at observe total silence. A for art o game activities. Sa pamamagitan ng art o game activities, na ilalahad mo sa mas epektibong paraan ng iyong saloobin, emotion, thoughts, at experiences visually. Nakatutulong ito upang maproseso ang iyong trauma, complex feelings, o psychological distress. Halimbawa nito, magpinta, gumamit ng clay, gumawa ng photo collage, o gumamit ng feelings wheel upang matukoy at maproseso ang iyong sariling katatayuan o sitwasyon. R for relaxation techniques. Sa pamamagitan ng breathing exercise, malaki ang maitutulong nito upang i-manage ang iyong stress, anxiety, at makapag-regulate ng iyong emotion. Nakatutulong ito upang mapababa ang level ng iyong stress
ma-manage ang iyong anxiety, makapag-focus, makatulog ng maayos, makapagpababa ng level ng blood pressure, at mapataas ang level ng iyong self-awareness. Halimbawa, umupo sa isang komportable at tahimik na lugar. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim gamit ang iyong ilong sa loob ng 4 na segundo, pigilan ang paghinga sa loob ng 7 segundo, ilabas ang hininga gamit ang iyong bibig sa loob ng 8 segundo, ulitin ang proseso na ito hanggang sa ikaw ay maging komportable. A for kinesthetic movements. Sa pamamagitan ng pagsusumikap na manatili sa iyong daily routine o schedule ng mga gawain, nakatutulong ito upang harapin ng mas wasto ang iyong mental health concerns, anxiety, stress, at iba pang psychological distress. Nakatutulong ito upang hindi maapektuhan ng iyong mga gawain, ma-regulate ang iyong emosyon, mapanatili ang iyong mga commitment, magpaalala na ikaw ay may mga nararating at nagagawa sa kabila ng mga hamon, at napapanatili o mas napapabuti mo ang iyong healthy lifestyle. Halimbawa, kumain ng masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo, gawin ang normal routine sa pagpasok sa paaralan o trabaho, matulog ng maayos, mag-journal o magsulat, lumabas ng bahay at maglakad, makisalumuha sa ibang tao sa labas ng iyong bahay. Hindi lahat ng mga hakbang na ito ay isang one-size-fits-all approach. At ang tamang hakbang para sa iyo ay maaaring mag-iba depende sa iyong mga pangailangan at karanasan. Ang pinakamahalaga ay huwag kang mag-iisa at laging tandaan na may mga tao at mga mapagkukunan ng tulong na handang magbigay suporta sa iyong paglalakbay patungo sa paggaling. Maaari kang kumonsulta sa isang lisensyadong counselor, psychologist o psychiatrist.